bahay, pagkain, gamot, edukasyon, at pagmamahal. Kapag wala ang mga yan, hindi kumpleto. Baybayin natin. Asawa. Burahin mo ang A. Sawa. Burahin mo ang S. Awa. Burahin mo ang isang A. Wah. Wala. Dapat kumpletuhin. Kapag nag-asawa, magkaanak. At huwag kalimutan ang pagmamahal. Huwag kang babagal-bagal. Dapat tumatagal. Ikaw, tatagal ka ba? Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di pwede yan. Magandang umaga, Soksabjen. Magsasama-sama tayo para sa isa namang programang tsak nagigising sa inyong mga umaga. Ito po ang programang maagang mga ngalampag sa inyo at sa mga ahensya ng gobyerno, kahit pa sa mga pribadong individual na hindi inaaksyonan ang mga problemang nakakaapekto sa pangkalahatang aspeto ng ating komunidad. Kaya doon po sa mga reklamong kinakalawang na sa tagal ng panong hindi inaaksyonan, abay, di pwede yan. Mag-iisang buwan na mga kabrigada mula nang masira ang elevator ng tanggapan po ng Investment Action Center o mas kilalang one-stop shop building nitong lungsod. Maging ang elevator rin ng Sangguniang Panglungsod o SP, abay hindi na rin pala gumagana. Eto, panuruin natin. Di pwede yan. Presensya ng mga elevator sa Sangguniang Panglungsod at Investment Action Center one-stop shop ng General Santos City, bigong makamtan ang hangaring magbigay ng kaginhawaan para sa mga kliyente lalo na sa mga senior citizen na paakyat at pababa ng mga naturang gusali sapagkat may mahalagang pinoproseso. Si Aiza na may transaksyon sa Public Employment Services Office o PESO na nasa ika-4 na palapag ng one-stop shop building at si Joshua na may pinoproseso sa City Economic Management and Cooperative Development Office o SEMCEDU sa parehong gusali. Binigyang diin na pirwisyo ang pagkakaabirya ng elevator sa mga matatanda. Hindi madali ang paakyat baba gamit ang hagdanan. First time ko kasing nagpunta dito, so maybe okay lang magkakita ko sa taas. Pero sa iban siguro, especially sa mga yung mga matatanda na, precious siguro kasi masyado. For me, personally, hindi siya gano'ng ka-issue kasi I can climb man sa stairs. Pero siguro sa mga disabled or sa may mga sakit, issue siya na walang elevator. So, much better siguro if merong elevator. But sa akin lang, okay lang man mag-stairs, exercise man din. Ika-28 araw ng Marso ngayong taon nang masira ang elevator ng one-stop shop. Ang tinuturong dahilan ng pagkasira nito ang mechanical failure ng elevator system na nagdulot ng hindi pagkakasara nito at hindi gumagana. Last March 28, 2017, yung tao namin naka-observe ng mechanical malfunction. So hindi siya mag-open yung door tapos hindi na daw walang movement. Samantalang sa Sangguniang Panglungsod, agara namang nagpaliwanag ang mismong vice alcalde na si Sherlyn Nograles. Sabi niya, nagagamit pa naman ang naturang elevator, hindi nga lang ito bigtas. Magdagan pag yun siya. Magdagan, nag-function siya. Pero pagpababa siya, murag bigla ang impact pababa. So, dili ta gusto na i-risk ang kinabuhi sa matag nagatrabaho diri and even kam ato mga nagakadto diri. Kay ang risk man good, pag bigla ang impact o kanunay na siya mahitabo, glass ang elevator, there's a tendency na mag-breakdown. So, mas delikado. So, ang ato, ginakalikayan nato ang posible pa na damage, na dako damage mahitabo. Problema una sa spare parts ang tinuturong rason kung bakit nasira ang naturang elevator. Dagdag pa nito na expired na pala ang warranty ng elevator, ngunit nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa supplier nito upang agarang masolusyonan ang naturang problema. From time to time, spare parts na meron mag-falter. No? So ang elevator is like 2 years na, no? More than 2 years. So doon ay certain portion dito na medyo nadaot, no? So actually ang maintenance sa elevator is nasa office sa GSO. So we already forwarded the moment na nadaot, we notified GSO, no? And there were several na proposals po. So we also forwarded to them as well as the
contract ila pag-review no, together with the city engineers. And ang EA ni Mayor, no, in the person of Mr. Walter Chu, has already wrote us a letter no, na ila na ginatanaw gina-review. So, we're just awaiting, no? Tanan, murag ba inconvenience gyud, no? We all know na sa building code, the building should be friendly, no? Hiling ngayon ng mga general ang agarang solusyon o pagpapaayos ng mga elevators. Sana, as soon as possible. As much as possible, sana. Milyon-milyon umano ang inabot ng halaga ng paglagay ng elevator sa parehong General Santos City Investment Action Center at sa SP Building. Di pwede yan. Ayan, tama po ang naging pahayag ni Vice Mayor Sherlyn Nograles Banyas, mga kabrigada, na sa ilalim po ng building code, talagang dapat po ikaaya-aya po sa publiko at sa taong bayan at sa mga gumagamit ang mga gusaling ipinapatayo. Partikular po ang pinag-uusapan na ito, gusali po na ipinatayo mismo ng gobyerno natin, ng pamalang panglusod natin. Pera po ng taong bayan ang ginamit dyan para serbisyuhan ang taong bayan. Pinagmamalaki pa nga po ng city government natin ang one-stop shop na kesyo naging epektibo at naging efficient na ang serbisyo ng gobyerno para sa ating mga kabrigada dito sa General Santos. Pero ano pa man mga kabrigada, tingnan natin, alamin natin ang inisyal na solusyon ng lokal na pamahalaan patungkol po sa mga sirang elevator sa gusali po ng one-stop shop dito sa lungsod. Ito, panoorin natin. Di pwede yan. Mag-iisang buwan na nang mahinto ang paggamit sa elevator ng General Santos City Investment Action Center o mas kilala bilang one-stop shop ng lungsod dahil sa mechanical failure. At ang inisyal na tugon ng lokal na pamahalaan sa naturang problema, ang pagsulat ng liham sa supplier ng elevator na The Leaf Company Philippines Incorporated na nakabase sa lungsod ng Pasig. Laman ng naturang liham ang pag-request ng price quotation mula sa naturang kumpanya para sa regular preventive maintenance and services ng elevator. So during that time, we report to our department head, Engineer Pigar. Then, Engineer Pigar later to the manager, the Leaf Company, yung supplier ng elevator. Then, yan, nag-reply yung elevator na nag-request si Engineer Pigar for inspection, immediate inspection sa elevator. Then, nag-request kami ng price quotation. So, until now, we are waiting the quotation of the contract supplier. So pag meron na silang reply letter kung anong quotation nila, magkano, ang anong base sa inspection, so yun siguro mag-start na yung repair ng elevator natin. Sa ngayon, inaantay pa ng City General Services Office o CGSO ang tugon ng naturang kumpanya sa kanilang liham. Hindi daw kasi maaaring ang lokal na pamahalaan ang magsagawa ng inspeksyon sapagkat ang kampanya ang nakakaalam sa dapat gawin sa sirang elevator. Ang CGSO ang namumuno sa pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga menor na sira sa mga gusali ng lungsod. Siyempre may bayad ng mag-inspection ka kasi wala na yung liability period nila, wala na yung warranty. So kailangan magbayad tayo ng check-up ng elevator saka yung mga spare parts nila na bibilihin so sa atin na. Nitong taong 2016 lang nang naging operational ang General Santos City Investment Action Center at wala pang isang taon ang operasyon ng naturang gusali. Hindi na mapakinabangan ang elevator nito. Di pwede yan. Makakasama po natin live sa linya ng telepono si Engineer Alex Oponda, ang Acting Assistant Department Head ng CGSO. Engineer, good morning po sa inyo. Hello, good morning. Engineer, may buntag. May buntag. Okay, sir, si Jun Mendoza ito. Live ka na ngayon sa programang Di Pwede Yan. Hello. Yeah, Engineer, si Jun Mendoza ito. Live ka na ngayon sa Di Pwede Yan ng Brigada. Hindi ko maklaro. Pwede sa landline? Sige. Try natin na landline na. Technical side, pakikuha muna ng line ni Engineer Alex Oponda. Siya po ang Acting Assistant Department Head ng GSO natin dito sa ating lungsod. Marami pong katanungan na gusto nating malaman po mula sa tanggapan po ni Engineer Alex. Unang-una, ano po ba ang coverage ng warranty o ng service warranty ng kinuha nilang elevator? Pangalawa, nalaman na po natin, establish na natin na
more than a year o less than a year lang nang simulan ang serbisyo ng gusali na yan. Ang katanungan ng marami sa atin ngayon, bakit ganun kaagad nasira? Paano ba nila ginamit o paano ba ginagamit niyang elevator? Baka ginagawa nilang ano yan? Ay nako. Anyway, sa ating mga kabrigada ha, kung meron kayong mga katanungan at mga suggestions at mga reaction, text mga kabrigada sa ating pinag-uusapan ngayon. Ang importante rito ay kung paano kaagad mabigyang agarang solusyon ng ating mga government officials ito pong problema ng aberya sa serbisyo po ng ating one-stop shop at kahit po sa Sangguniang Panglungsod dahil po sa nasira nilang mga elevator na yan. Abangan niya sa ating pagbabalik. Dito lamang sa Di Pwede Yan. Di Pwede Yan. Kapin milyon na ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, o Mindanao. Ligon na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Maminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapali nationwide. A Brigada product. Mahalaga ang pag-e-exercise para ma-achieve ang pinapangarap na magandang katawan. Mahalaga ang tiyaga, disiplina, at focus. Sa tulong ng Guard-C Calcium Ascorbate, nagiging mas healthy ang katawan at nagiging matibay ang buto upang maiwasan ang sakit. Araw-araw, take Guard-C Calcium Ascorbate for a more active lifestyle. Katawang healthy, achieve sa Guard-C. Di Pwede Yan. Alright mga kabrigada, welcome back. Balikan natin ang linya ng telepono ni Engineer Alex Uponda. Engineer, good morning po sa inyo. Hello, good morning, sir. Yan. Sige po. Live ka na ngayon, sir, sa programa Di Pwede Yan. Napatawag po kami, Engineer, para sana kukuha po ng update tungkol po sa plano o sa pagpapakumpuni po nitong nasirang elevator dyan sa one-stop shop building natin, Engineer. Okay, sir. Yes, sir. Regarding po sa elevator natin sa one-stop shop, as of now, meron na nag-glitter na kami ng supplier. Yung nag-install ng elevator, may sulat na kami. Then, nag-request kami ng supplemental budget kasi hindi yun nasali ng budget namin. So, nag-request na kami ng supplemental budget. So, antay lang namin yung canvas at saka yung supplemental budget. Okay. Now, may we know, Engineer, kung ano po ang cover ng service warranty ng supplier po ng elevator na to? Pagkakalam ko, sir, yung service warranty as per PD 1984 yata yun. 1 year liability period lang. Okay, so nag-lapse na. So nag-lapse na kasi yung ang elevator, form part yan sa original first contract ng one-stop shop. Yung original, yung contract niya, nasali yung elevator. Yung completion niya, pangalawang contract na yun. So mga 3 years na yata, more than 3 years. So nag-lapse ng 1 year warranty niya. Okay. Sorry, Engineer ha. Linawin na natin. Itong elevator na ito, ano ng lifetime nito? 3 taon na ang lifetime nito? Pagkaalam ko noon, sir, sa engineering man yun sa GSO, nag-test din sila sa elevator. Then after that, hindi siya nagamit. So yung pag-open ng completed na yung one-stop shop, yung operation na, so doon niya sa nagamit ulit. Okay. So yung parang naka-standby ba? Parang may disadvantages yung naka-standby yung makina. Okay, so hindi to brand new itong elevator na ito na sabay binili nung itinayo itong one-stop shop. Pagkakalam mo, sir, brand new yan. Brand new yan. Okay. Nung binili ito as a brand new, ang purpose nito para talaga sa one-stop shop? Yes, sir. Okay. Pero ang one-stop shop natin is 2016 lang binuksan, nag-operate. So, pero yung construction niya, matagal na yun kasi matagal pa yung pangalawang puldo. Okay. Staggered yung construction niya, hindi yun one time. Okay. I got it na. Now, of course, sa pag ang elevator o anumang magamit, pag talagang ginagamit, talagang ang eventuality niyan ay nasisira talaga, yung sense of impermanence sa mga bagay-bagay.
Okay. Kasi ginamit siya eh. Okay, so meron ng communication ang office ninyo dun sa supplier. Yes sir, nag-canvas na kami sa supplier. Antay lang namin yung reply nila. Pati yung request ng supplemental budget. Last month pa yata yun, submit na namin. Okay. May we know how much po ang hinihirit ninyong supplemental budget for maintenance ng elevator? Wala akong specific figure sir kasi wala pa man yung sa maintenance ng SB natin, yung canvas is 15,000 per month. Yung inspection at saka yung spare parts na medyo may mga sira. Okay. Sa Pero, one-stop shop, wala pa namin natansya kung magkano. Okay. Pero mahalaga talaga na ang mag-i-inspect nito at magkukumpune yung supplier din ng elevator. Hindi po ba pwedeng i-outsource ito, engineer? At sa amin lang sir kasi sila man yung nag-install, sila yung brand nila, sila yung talagang mag-repair, mag-inspection kasi sila yung nakakaalam. Okay. Pero in the meantime, habang inaantay natin ang response ng letter ninyo, ang reply nila, and of course, ang approval ng supplemental budget, talagang tanggong sa kanang elevator, engineer. Parang medyo, sir, until such time na wala pa sila, hindi pa siya magamit. Oo nga eh. Kasi yun naman ang common sense doon, kaya alam mo ipagamit, isira. Yes, sir. Opo. Anyway, sige, alam ko naman din na ginagawa rin ng office ninyo, engineer, ang lahat, no, para mapadali ang makumpuni itong sira na ito, na sa ganun ay tuloy-tuloy na ang efficiency po ng serbisyo ng city natin. Yes, sir, ipalap lang namin yung request namin, sir. Pero ito lang, engineer, mayroon ba tayong timeline nito? Kung in as soon as possible time, ano bang timeline natin dito na pwede natin masabi sa taong bayan na by December, bago ang renewal ulit ng mga permit, magamit na itong elevator na ito? Yung this year siguro, sir, para ma-repair yata yan, sir, kasi ano pa man ngayon, first quarter, second quarter pa lang, April. So mahabol pa? Yes, sir. Sige. Engineer Alex Oponda, sir, nagkakaing salamat. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, sige. Alright, mga kabrigada, andyan si Engineer Alex Oponda, ang Acting Assistant Department Head ng City GSO natin. Again, uulitin ko lang mga kabrigada, siyempre sa mga gamit, pag araw-araw ginagamit, talagang nasisira mga kabrigada. Pero yun ang punto sana natin dito, gaano ba kahanda ang ating city government o ang ating pamahalaan kapag itong mga incident na talagang makikita mo naman malalaman naman ng publiko, malalaman naman ng mga opisyal natin na meron talagang katapusan ng bawat bagay, merong sense of impermanence. Pag ang mga bumbilya, pag ginagamit, inapupundi talaga. Sana po napaghandaan na ito at kung meron mang request ang office ni Engineer Oponda ng supplemental budget, sa panig po ng SP natin at sa ating executive branch na nagbabalangkas po ng pondo, sana po madaliin din itong pagpasa nitong sa gayon hindi naman masakripisyo ang serbisyo ng city government sa ating mga kababayan. Abangan sa ating pagbabalik. Di pwede yan. Ito, sa kabila raw ng patuloy na kampanya ng lungsod patungkol sa tamang pagtatapon ng basura, may ilan pa ring matitigas ang ulo. Panoorin yan sa ating pagbabalik dito sa Di Pwede Yan. Di pwede yan. Ayon sa World Health Organization, 244 na mga Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo o 10 tao bawat oras ang namamatay sa cancer sa lalamunan o laryngeal cancer at lung cancer. Nasa iyong mga kamay kung gusto mong mapasama sa bilang na ito. Itong mahalagang paalaala ay hatid sa atin na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Mabibili nationwide. A Brigada product. Sa dugay panahon, nakitagilinla sa mga haplas ngaway klarong epekto. Biyay na ang naandan kay aniana ang haplas nga natural o garantisadong epektibo. Power Cells Liniment. Power Cells Liniment. Ang haplas nga mo impas sa pamaol, paghubad sa joints o arthritis, allergy o katol sa panikabuhi o panuhot, ug daghan pa. Power Cells Liniment. Power Cells Liniment. Mapalit sa butika doon sa inyong lugar. Power Cells Liniment. Sakit sa lawas? Impas. Hindi naiiwasan ang ilang pananakit na dahilan ng pag-absent, sakit ng ulo, sakit ng ngipin, dysmenorrhea, arthritis at rayuma.
Hindi na ngayon dahil ang Fast Relax ay mabilis na gamot para sa sakit ng ulo, dala ng migraine, sakit ng ngipin, dysmenorrhea, arthritis at rheuma. Sakit mula ulo hanggang paa, kayang tapatan ng isang kapsula. Fast Relax. Kombinasyon ng paracetamol at ibuprofen. Fast Relax. Tanggal agad ang sakit, ora mismo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Di pwede yan. Welcome back mga kabrigada. Bakanting lote sa likurang bahagi po ng Bulaong Terminal dito sa ating lungsod. Abay ginagawa raw tambakan ng mga basura na nagmumula sa loob ng mga bumabiyahing bus. Panoorin natin ito. Di pwede yan. Sa kabila ng nagpapatuloy na kampanya ng lungsod patungkol sa tamang pagtapon ng basura, may ilan pa ring hindi sumusunod dito. Kagaya na lang ng mga basurang basta na lang itinapon sa bakante at madamong lote na ito sa likod ng Bulaong Terminal Purok Daguhoy, Barangay North nitong lungsod. Ang mga basurang ito galing umano sa loob ng mga bus na pumaparada at mismong basura ng Bulaong Terminal. Gikan man guna sa kuan good sa bus kana nagapanilig bitaw dara nila ginayabo ba. Mariinggit ni alias Beth, residente ng Purok Daguhoy na hindi galing sa kanilang kabahayan ang mga nakakalat na basura sa likod ng terminal. Wala, kay ang among basura diri ang mabub ang kanang malata bitaw pre anang panit dahon ano man na sa yuta malubong. Nya ang sunog ang ginaano na mo ginahipos ka na lang mga diaper, mga slupin, ano lang. Pero wisyo umano ang hatid ng hindi tamang pagtapon ng basura sa lugar. Maliban sa mabaho ito na nalalanghap ng mga residente, tuwing malakas ang hangin sumasabay ang mga magagaan na basura, gaya ng supot na gawa sa plastik at papel, papuntang mga bakuran nila. Ang kanang basura yun din sa sa Bulaong Terminal, makahatag nagdisturbo sa mga tao nga mag-agi-agi din na kay usay magkusog ang hangin gakalat na siya diha galupad pa ang basura nya pangit baya kaayo kay terminal baya na daghan pa kaayo pasahero makakita nga ana na siya din nakahugaw atong terminal. Nananawagan naman si alias Christy at Beth na malinis na ito ng tanggapan ng Bulaong Terminal. Mahipos siya tapos dili na maglabay gud ang taga bus sagbot man na sa bus. Dili man na diri na sagbot sa bus man na. Kung kinsa ang galabay anang basura din na, dili na nato ilabay din na kay ato na lang kanya-kanya na lang taguan sa atong basura kay para dili makahatag og kanang hugaw sa pananaw ba. Tinungo naman ng news team ang opisina ng Bulaong Terminal upang makuhanan ng pahayag patungkol sa usapin. Bigong maabutan ang kanilang head na si Restituto Facorib. Gayunpaman, nananatiling bukas ang programang Di Pwede Yan para sa kanilang magiging sagot sa isyong binabato sa kanila. Di pwede yan. Tama yun, dapat basura mo, sagot mo. Ayan. Makakasama natin live sa telepono si Sir Restituto Facorib, ang officer in charge po ng Bulaong Terminal. Mr. Facorib, sir, good morning. Good morning, good morning sa tanan nga namin na nagtanaw karon. Alright. Sir, doon ay nagpaabot si Jun Mendoza ni Sir Facorib ba? Doon ay nagpaabot og kanang mulog reklamo din sa Di Pwede Yan. Kanang likuran ko nga lote sa Bulaong Terminal, nahimo na ko ng basurahan na Mr. Facorib, sir? Tinuod ka na, kaniadto ka na, kay kaniadto po, itong January 25, 2017, aduna kami clean up drive, nagipahimo, ipahigayon niya sa Bulaong Terminal. Ug daghan yung kay mga basurang ipaglabay din na. Sa sumala ganit, nakakuha kami og 45 ka buok nga sako. 45 ka sako ang among naipon para sa mga basura. Pero nya amo pong giwarningan ang tanan ng mga yellow bus, labaw na sa yellow bus sa banda kay kamo na nagaparking diya o nagalabay, nga dili na dapat maglabay diha. So para sa karon ang uban nga ang mga bus nato nagatuma naman sa uban nga kana siya nga kasabutan, gimitin na tong upat ka kumpanya sa bus para mag-maintain sa ilang mga basura. So ginabawalan na po na usab nato labaw na ang yellow bus nga dili na maglabay basura nila kay ilang ginatugutan ang mga bata nga nagalimpyo sa ilang bus na para diha maglabay ang mga bata wala na ginalabay sa basura instead dito sa likod sa mga pader. So karon ginawarningan nato ang yellow bus nga dapat dili sila maglabay, di po sila tugutan ang mga bata nga mao'y magtimpyo din sa ilang mga bus.
So para sa karon maintain na nato nga malimpiyon nato ang likod din na. Well and good, Sir Mr. Fakureb, sir. Now, kining lote nga atong ginahisgutan, kisa may tagyaning lote, government ni o private ni? Private na, ka-private na lote, panagiya ka na sa mga bulaong family. So bakante ka na siya og na mga sagbot din na nagatubo o maugaling nga kung malabay ang basura usahay lisod kay sa limpyuhan kay kasagbutan man na siya. Pero sa amuha karon amo yung ginapalingkamutan, ginapalimpyuhan o ginawarningan ang mga bus, mga operator nga dili na maglabay din na para dili mo katag ang basura baga kung maghangin nga mulupad ang mga basura ug madto sa lain nga mga dapit. So karon medyo arang-arang naman kay nagtuman naman po ang uban o ang ginapanituman na ito nga mga bata, ginabawalan ito musaka o maglimpyo sa mga bus. Kaya mo na sila nagalabay na sa likod. Alright, so doon nagyud ay ka ng recognition na kining mga basura ni gikan gid na sa mga kanang gapanglimpyo sa mga bata nga gapanglimpyo sa mga bus units, unya ginalabay lang din sa pikas pader ang pikas lawak ang mga basura. Tinuod ka na, kaniadto ka na. Pero after sa tong January 25, 2017, nalikaya na namo og na minus-minusan na tanan. Pero nalay pipila, pero at least kontrolado na sa karon. Pero it would seem na kung January 25 at hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin ito, Mr. Fakureb, sir, andyan pa rin kahit papano. So siguro call na rin ito sa pamunuan po, sa office po ninyo na talagang mahigpit po na magpatupad ng disiplina dyan sa Bulaong Terminal, Mr. Fakureb, sir. Tama po kayo. Kaya nga, bali stricto tayo ngayon, lalo na yun sa mga sweeper natin. Opo. Wala tayong problema kasi sa mga vendors natin kasi talagang tumutupad sila sa mga usapan natin na maglinis talaga. Actually, ang vendors is naglilinis dyan every 8 o'clock in the morning, 1 o'clock in the afternoon, at saka 4 o'clock in the afternoon. So, 8, 11, at saka 4. So, ang problema lang talaga natin yung pag-allow ng mga bata na maglinis doon sa itaas kasi yung mga bata minsan kasi hindi natin mabantayan. Instead na doon sa may bin o garbage bin itapon, minsan doon sa likod. Kaya nga bantay sarado tayo doon sa mga kaya yung yellow bus, lalo na yung yellow bus, sinasabihan natin palagi yung pamunuan nila na kung maaari, wag nilang pabayaan na yung mga bata ang umakyat no sa bus at yun ang maglinis. Dapat mag-hire sila ng sarili nilang mga janitor sa kanilang mga bus or yung mismo kanilang mga konduktor sa maglinis sa kanila doon para maiwasan natin magtapon doon sa likod ng pader. Dapat doon sa garbage bin nila na segregated talaga matapon nila yung kanilang mga basura. Or you can assign siguro kung doon na kay extra ka tao din sa inyong office, Mr. Fakureb, sir, mo assign ka og tawo nga time to time mo survey din na sa area kay basig pagtalikod nimo labay na po sila basura din mura lang po nagbuang ani nga patuyok-tuyok. Naay ko ina-assign kaya lang up to 12 o'clock lang sa Udto, buti na sumunta lang sa 12 o'clock. Then ang ato lang partnership nga dagan nila, ang kanang ato ang every bus company maguna siya security. So ang security atong ginasultian. O ang katong mga dispatchers po din nga warningan jud. Actually, depende na sa dispatcher o kanang kuan magod kining mga driver o konduktor. Kaya yung mga driver o konduktor ang dapat maglimpyo sa ilang mga sariling bus. Okay. I understand sa panig po ng pamunuan ng Yellow Bus Lines, no? Dili man siguro ingana gid ang kultura nga gina-impart sa tag-iya sa bus line sa iyahang mga tawo. So call din usab ito sa tag-iya sa bus company kay mag-reflect man sa ilang kultura, sa ilang kumpanya nga unsa man ingani day ang mga driver ug mga konduktor ug mga dispatcher sa Yellow Bus gapanglabay lang og basura nga murag mga baboy. So I'm sure nga dili ingana ang panglantaw sa ug ang disiplina nga gina-instill sa tag-iya sa Yellow Bus sa iyahang mga driver, Ginoong Fakureb, sir. Tama ka. Mao gani nga naami permente pag-istorya, pag-meeting sa ilang manager para madisiplina usab ang mga konduktor ug driver na dili na maglabay basura din sa likod. Kay mao gani nga naami kasabutan nga dapat unta lagi nga bawalan ang bata kung saka din sa Yellow Bus na mao manglimpyo diya sa Yellow Bus kay lisod mag-control sa mga bata. Ang mga dagko mag-control pero ang bata lisod kontrolon. So doon ay child labor din na hitabo din sa inyo, ha? Ha? Doon ay child labor din na hitabo din na mga bata ang ginasugdo sa mga sa mga driver? Hatagan ako
ginabawalan yun anak ko. Bawal o bawal yun na siya. So, uwan yun na nato. So, dapat din siya kay child labor. At the same time, listen, mag-control po siya yung anak. Oh, sige. So, listen siya niya nga. Ipabot na ako na sa pamunuan po sa mga bus company para ma-maintain na itong kalibdod sa Bulaong Terminal. Okay. Sir, Restituto Facoreb, sir, daghan kayong salamat sa pagdawat sa among tawag o sa agarang aksyon sa mga reklamo po sa itong mga kabrigada din na with regards and concerns sa operation po sa itong Bulaong Terminal. Daghang salamat kayo, Mr. Facoreb, sir. Daghang salamat sa brigada. Sa tanang may naugdang tanaw ko sa brigada. Daghang salamat. Mga kabrigada, si Sir Restituto Facoreb, ang OIC po ng Bulaong Terminal. Anong pang gagawin mo? No? Meron namang recognition coming from Mr. Facoreb na talagang noon pa pala, meron na talagang problema na yan. And well and good na kaagad inaaksyonan po ng tanggapan po ni Ginong Facoreb. Ito lang din ang panawagan natin again sa pamunuan po ng Yellow Bus Lines dahil yun naman po ang natumbok. Mismong si Ginong Facoreb naman po ang nagbanggit ng kumpanya ninyo na kayo po, ang matauhan ninyo ay nasa likod ng pagtatapon ng basura dyan. Ayaw ko po sanang, at wag po, alam ko iniiwasan natin dito na mabansagan po ang inyong kumpanya na ganun po ang pag-uugali at prinsipyo at mission and vision na pinapatakbo ng kumpanya. Hindi po ganun ang Yellow Bus Line, naniniwala po ako yan. Kaya po kung nanonood po ang pamunuan ng Yellow Bus Line, please call attention ng inyong mga driver. Wag po tayong maging bastos. Wag po tayong maging baboy. Yan po mga kabrigada, isang bahagi naman ng pagtalakay sa mga isyong di dapat baliwalain at mga balitang dapat bigyang diin. Iba na po ang may alam ng sa gayong karapatan natin, di pwedeng apakan. Dahil dito, di pwede yan. Di pwede yan. Hindi madali ang pagiging host ng isang public service.